Tuloy-tuloy rin ang preemptive evacuation sa mga coastal area sa Eastern Samar. Hindi naman nahirapan ang mga otoridad sa pagpapalikas sa mga residenteng hinagupit na ng Bagyong Yolanda nung nakaraang taon. Live mula sa Borongan sa Eastern Samar, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, nakataas na sa storm warning, signal number 2 ang Eastern Samar. Pero kung mapapansin niyo po, dito sa aking kinaroroonan sa City Hall ng Borongan, medyo relaxed pa yung mga tao. At mapapansin niyo sa aking likuran, marami-rami yung mga bata at mga nakatatanda ang nakatambay pa dito sa kanilang plaza. At dito naman sa aking gilid, itong open court, may mga naglalaro pa ng basketball, Jessica. Pero hindi naman daw ito nangangahulugan na sila ay kampante sa nakaambang paghagupit dito ng Bagyong Ruby dahil nga sila na trauma na dun sa pagtama rito ng Super Bagyong Yolanda ay talaga namang tuloy-tuloy yung kanilang isinasagawang paghahanda para makaiwas sa peligrong maaaring maidulot ng Bagyong Ruby. Sabi lang, walang kakaway. Walang kakaway, tayo lang kayo. Sakay ng tricycle, nag-iikot na ang mga tanod ng Barangay Tabunan sa bayan ng Borongan para sabihan ang mga residenteng maghanda na sa paglikas sa mga itinalagang evacuation center. Pinapalikas po sila sa mga evacuation center. Nung unang bagyo, marami ang hindi nagsilikas. Marami ang hindi nagsilikas kasi kaya nangyari yun, marami ang namatay. Naghahanda na po kami. Bukas pa ng hapon namin sa pilitang ililikas. Kasi ngayon, temporary pa lang yun ngayon. Oo, para makapaghanda na sila. Tumalima naman ang ilang residente. Nag-iempake na sila ng madadalang damit at pagkain. Hinahanda na namin yung mga dadaling damit sa paglikas namin. Kasi baka wala na kaming mabibihisan. Natatakot po kami baka lumaki ang tubig. Sinuspindi na ang mga klase sa lahat ng antas sa buong Eastern Samar ngayong araw. Ang Tabunan Elementary School na isa sa mga evacuation center, nakahanda na para tumanggap ng mga evacuee. Mayroon silang 13 silid na kayang tumanggap ng hanggang 600 evacuee. Agad kaming naghanda dito. Ilinigpit namin yung mga documents namin. Pagkatapos, inayos yung mga upuan. Katapos yung mga susi namin, kinuha ko at saka itinon-over namin sa barangay captain namin. Para pag kailangan nila, sila na ang magbubukas. Sa Maharlika Highway sa Barangay Oyandik sa Motyong, Western Samar, puspusan na ang pagpuputol ng mga tauhang ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga nakausling sanga ng mga puno sa kalsada. Ang bahaging ito hinila na ng truck para mas madaling maputol para di raw maging delikado kapag humagupit na ang bagyo. Inutusan kami ng aming opisina na puputulin talaga ito dahil malakas itong bagyo na dadaan dito sa amin. Pag halimbawa, kung hindi ito putulin, talaga babagsak ito sa kalsada. Madidili yung delikado sa mga sasakyan at saka madidili yung kanilang pupuntahan. Dahil 20 munisipalidad sa Eastern Samar ang nasa coastal area, ipinag-utos na ng pamahalaang lokal ng Eastern Samar ang paglikas sa mga residente rito. Isinailalim na sa preemptive evacuation ng lahat ng munisipalidad, kabilang na ang Giwan, Hernani, Balangkayan, Artiche, Canavid at San Julian. Ngayon pa lang, ang ilang residente naghakot na ng gamit dito sa Kapitolyo. Magkaroon po ng preemptive at kung kinakailangan, magkaroon din ng forced evacuation. Jessica Buente, 4 oras nang naka-monitor dito sa track ng bagyo itong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para masigurong maisasagawa kagad nila yung mga necessary actions kung ano man ang mangyari. Pero ang sinasabi nila sa atin, hindi naman daw ganun kahirap kumbinsihin ang mga residente na lumikas dahil na rin sa natutunan nilang leksyon ng tumama rito ang Super Bagyong Yolanda. Jessica? Mabuti naman kung ganun, Mariz. Parang meron namang leksyon o meron naman tayong natutunan doon sa Super Typhoon Yolanda. Kumusta naman ang supply ng relief goods dyan sa Borongan, Mariz?
Jessica, sinasabi sa atin ng PDRRMO ay maayos naman ang supply so far. Enough naman daw yung mga pagkain, yung inumin at mga medicines na sakasakaling kakailanganin kung mailikas na itong mga residente sa iba't ibang mga evacuation centers. No? Sa ngayon, there are around 27 evacuation centers na itinalaga para paglipatan, especially dun sa mga residente na nakatira along the coastline. At kanina nga yung huling parte ng aking storya, nakita nyo yung mga gamit na dinala na sa Kapitolyo. Ito yung mga residente along the coastline na nagdala na ng kanilang mga gamit, pero hindi pa kagad sila nananatili doon dahil maayos pa naman daw ang sitwasyon at babalik na lang daw sila sa Kapitolyo kapag medyo umulan-ulan na dito sa kanilang lugar, Jessica. Maraming salamat, Paris, at ingat kayo dyan sa Borongan, Eastern Samar. Mariz Umali.